Mukhang may alitan nga mga tol si Shanks at si Loki. Tinawag nga ni Loki na chicken si Shanks dahil dun nainis nga si Luffy at binanatan ng Giant Prince. So ilan nga lang yan mga tol sa mga pangyayari sa spoiler sa chapter 1131 ng One Piece. Syempre bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang videong to bilang suporta sa ating channel. So One Piece chapter 1131 at ang title nga nito Loki in the Underworld. At sa unang nilalaman nga ng spoiler, ipinaliwanag na ang title na yan. Currently nga raw ngayon si Loki nakakulong sa Underworld at yung mga kadena nga raw na nakagapos sa kanya mga Kairoseko o Sea Stone Prism. At meron nga raw mga animal guard ang nagpapatrolya dyan kung saan nakakulong yang si Loki. So yung Underworld nga mga tol, masasabi natin nandyan nga sa pinakababang bahagi ng Elbap. Dahil kung matatandaan nga natin, bumaba si Luffy ng tulay at dun niya nga nakita si Loki. Sa hula ko lang, kaya siguro Underworld ang tawag nila dyan sa bamang parte na yan kung saan nakakulong si Loki dahil siguro sa yung mismong bansa nga nila nandyan sa gitna ng Yggdrasil tree. At base nga sa nakita nating itsura ng Underworld na yon, mukhang walang tigil nga yung pag-i-snow kaya maaaring napakahirap nga mamuhay doon. At napakadelikado nga rin dahil mukhang nandyan nga yung napakababangis na hayop dyan sa Elbap. At hindi na nga rin nakakabigla kung sakaling merong lugar nga dyan sa pinakatuktok ng puno na siya ang nagdudugtong papunta sa Sky Island. Hindi nga ako sigurado kung yung malalaking lobo na ba ang sinasabing animal guard, pero maaaring hindi nga yun dahil si Loki nga ang binabantayan. Pinakamalakas nga yan sa Elbap at syempre kinakailangan nga na talagang malalakas yung babantay sa kanya. At nakita natin na yung mga giant wolf nga talagang wala man lang palag kay Luffy. Anyway, sinabihan nga raw ni Loki si Luffy na palayain nga raw siya nito at in return nangako nga ang prinsipe na wawasakin niya ang kahit na sino pang pirate crew na gugustuhin ni Luffy. Napakalupit nga nung offer mga tol, kahit na sinong pirate crew daw wawasakin ni Loki. So kahit ang Red Hair Pirates at Blackbeard Pirates babanatan ni Loki, palayain nga lang siya. Siguradong hindi nga to kayabangan mga tol dahil sa sinasabing legendary devil fruit na na-acquire niya. Hindi pa nga natin sigurado kung gaano kalakas etong si Loki, pero sana nga hindi puro salita lang ang mga sinasabi niyang ito. So habang nag-uusap nga si Loki at Luffy napag-usapan nga nila si Shanks. Tinawag nga raw ni Loki na chicken si Shanks at dahil dun nagalit nga si Luffy. At syempre dahil sa mataas nga yung pagtingin ni Luffy kay Shanks talagang hindi nga siya pumayag. At dahil dun inatake nga raw ito ni Luffy ng fourth gear. So yung ibig sabihin kasi mga tol nung chicken na insulto parang sinasabing duwag daw si Shanks. Hindi pa natin alam yung detalye pero mukhang may alitan nga ang dalawa. Tingin ko lang maaring involved nga si Shanks dun sa nangyaring pagkahuli ni Loki matapos nga nitong patay ng tatay niya. After all mukhang talagang affiliated nga si Shanks sa Elbap kaya maaring talagang tumulong nga siya nung nabalitaan niya ang ginawa ni Loki. Anyway, isingit lang natin yung additional information. Yung ginawa nga raw ni Loki na pagtawag ng chicken kay Shanks para lamang galitin si Luffy. Dahil sa talagang nakikita nga raw nito na meron daw strong band ang dalawa. Kaya matapos nga raw gumamit ni Luffy ng fourth gear sinabi ng Giant na nagjo-joke nga lang daw siya. At ito pa nga matindi mga tol dahil may pataw nga na special bounty ang world government para kay Loki. At yun nga mga tol nagkakahalagang 2.6 billion berry. Napakataas nga niyan mga tol. Yan yung pinakamalapit sa bounty ni Luffy, Law at Kid na 3 billion. Sinasabing special bounty yun para kay Loki kaya maaaring habol nga rin ng world government yung legendary devil fruit na nakain niya. Alam natin na gustong gusto ng world government na makuha ang Sun God Nika fruit ni Luffy at malaki nga rin yung posibilidad na related sa Sun God Nika ang kapangyarihan ni Loki dahil siya nga mismo tinatawag niyang Sun God yung sarili niya. Anyway, curious nga raw si Luffy sa kung anong merong connection si Loki kay Shanks kaya nagdidemand nga raw ito ng paliwanag mula sa Giant. Pero talagang ginamit pa nga ni Loki ang sitwasyon na yan. Napaka-creepy raw ng pagkakasabi niya at i-reveal niya nga lang daw yung katotohanan kay Luffy pag pinalaya siya nito. Mautak nga talaga si Loki. Siguradong curious na curious nga si Luffy dahil si Shanks nga yung pinag-uusapan nila. At dahil dyan mga tol, maaaring talagang palayain nga ni Luffy ang Course Prince na yan. Meanwhile, yung grupo naman daw nila Zoro at Nami nakatakas na nga sa Peking Sun God na si Road. Habang ang ibang Straw Hat naman nakasama ng mga Giant ipinakita nga rin si Robin talagang naghahanda nga para sa muling pagkikita nila ni Sol. Si Brook naman daw naggupit ng buhok at ibinalik niya nga ito dun sa pre-time skip hairstyle niya. Pero eto nga nakakabigla mga tol dahil sa last part ng chapter
may nagsisigawan nga raw ng mga giant at sinasabi nga raw ng mga ito na nag-collapse daw si Saul. So ayun mga tol, napakalapit na nga talaga ni Nico Robin at makikita niya na nga muli ang giant. Naghahanda pa naman talaga siya pero ayun, may bigla na nga lang nangyari. Hindi pa nga natin sigurado, nag-collapse nga ito at sana stable nga lang ang kalagayan ni Saul. So ayun mga tol, let me know na lamang sa comment section below kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Ang magandang malita, wala tayong break next week kaya dalawang sunod yung chapter natin. Kaya ayun, maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!